Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2371, Historical Remains. Tumingin si Lin Fang kay Zhu Shenyan. Kahit na ang mga miyembro ng Giant Gods Clan ay napakalakas, si Zhu Shenyan ay isa lamang half-saint, at hindi talaga nagdulot ng banta sa kanya. Noong naging saint pa lang si Lin Fang, madali niyang mapapatay ang mga saint ng Fire Shrine na iyon, at ngayon ay mas malakas na siya. Atake. Sabi ni Lin Fang kay Zhu Shenyan na walang pakialam. Mukha siyang kalmado at mapayapa. Si Zhu Shenyan ay lumipad sa himpapawid. Ang mga bituin ay lumutang sa paligid niya at bumuo ng mga konstelasyon, kumakaluskos at nadudurog gaya ng ginagawa nila. Lumaki siya, at tila kasing bigat ng bundok. Sumunod si Zhu Shenyan at itinaas ang isang paa, na parang gusto niyang durugan si Lin Fang. Ang kanyang bilis ay kahanga-hanga, sa kabila ng kanyang laki. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at pinagmasdan ang paparating na paa. Hindi lang siya umatras, sumulong pa siya habang pinag-iiba ang lakas ng Diyos sa kanyang kamao. Ang mga enerhiya ay pumutok at pumutok. Ang kanyang dambuhalang paa ay nagpigil, si Zhu Shenyan ay namangha, napakagandang pisikal na lakas. Itinaas ni Zhu Shenyan ang kanyang kamay, kumikislap ang liwanag ng bituin sa paligid nito, at iniunat ito patungo kay Lin Fang. Ang kanyang kamao ay naglalaman ng nakakatakot na lakas ng pagsabog. Ang mga miyembro ng Giant Gods Clan ay lahat ay gumagamit ng lakas na pamamaraan ng saint, naisip ni Lin Fang. Bigla siyang naglabas ng mabagal na lakas sa paligid niya. Ang kapaligiran ay umaalon, at ang lahat sa paligid niya ay naging mas mabagal. Kapag bumagal ang isang pag-atake, mas kaunti rin ang epekto nito. Kung mas mabilis na naabot ng isang arrow ang target nito, mas malaki ang posibilidad na tumagos ito sa balat ng target. Ngunit kung ito ay dumating ng napakabagal, ito ay walang epekto, at hindi makalusot. Siyempre, hindi nagpaputok ng palaso si Zhu Shenyan, at mayroon pa rin siyang hindi kapani-paniwalang lakas. Naglabas siya ng mas maraming lakas, mga bitak na lumilitaw sa espasyo sa paligid niya, dumadagandong ang kulog sa paligid ng kanyang kamao. Sumabog ang espasyo sa paligid nila. Matapos maputol ang ilang mabagal na lakas, muli siyang bumilis. Tulad ng inaasahan, kapag ang isang pag-atake ay umabot sa isang tiyak na antas, kahit na ang mabagal na lakas ay limitado. Laban sa isang mataas na antas na saint, ang aking mabagal na lakas ay magiging ganap na walang silbi, naisip ni Lin Fang. Si Zhu Shenyan ay napakalakas, kaya ang mabagal na lakas ni Lin Fang ay hindi gaanong epektibo laban sa kanya. Hindi siya isang ordinaryong half-saint, mayroon din siyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban, tulad ni Lin Fang, at ang kanyang depensa ay hindi rin kapani-paniwala. Iniisip ni Lin Fang kung ilang taon na siya dito. Mas maraming puntos ba ang higanti kaysa sa kanya? Hindi gumamit ng Saint's Weapon si Lin Fang. Napatay niya ang maraming mababang antas na mga saint gamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at God's Sword. Ngayon, gusto niyang umasa sa sarili niyang lakas para talunin si Zhu Shenyan. Nang makita ni Lin Fang ang pag-atake ni Zhu Shenyan, napagtanto niyang hindi kapani-paniwala ang mga pag-atake ng kanyang kaaway. Magagawa ni Lin Fang ang lahat ng uri ng pag-atake salamat sa lakas ng kanyang Diyos, ngunit sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng impresyon na hindi sapat ang mga diskarte ng kanyang saint laban kay Zhu Shenyan. Nakikita niya na ang kanyang sariling mga pag-atake ay hindi pa umabot sa rurok ng pagiging perpekto. Laban sa isang tulad ni Zhu Shenyan, kailangan niyang magsagawa ng perpektong pag-atake. Si Weapon Master Bing ay isang perfectionist, tinulungan niya akong gawin ang God's Sword, na naglalaman ng 5 iba't ibang uri ng hindi kapani-paniwalang lakas. Pero kahit walang Saint's Weapon, magagamit ko rin ang mga ganoong klase ng lakas. Naisip ni Lin Fang. Naglabas siya ng nakakasilaw na sword lights, na tila kayang pumutol ng kahit ano. Ang mga espada ay parang mga Diyos. Sila ay mapanira, maaari nilang sirain ang anumang bagay. Nilikha ni Lin Fang ang kanyang ruler sword technique, ngunit ngayon, mayroon siyang impresyon na kailangan niya para pagbutihin ito. Siya ay nagkaroon ng impresyon na ang paglalagay ng lahat ng uri ng lakas sa isang espada ay hindi isang bagay na mabuti, ito ay ginawa itong hindi malinis. Ang mga espada ay neutral, wala silang uri. Sino ang nagsabing walang makakaintindi kay daw gamit ang mga espada? Ang isang espada ay dalisay, ang isang espada ay maaaring maging isang Diyos, ang isang espada ay maaaring maging si daw mismo. Naisip ni Lin Fang, na nagpakawala ng isang nakakatakot na matalas na chi, tulad ng isang kamay ng Diyos. Naglalaman ito ng nakamamatay na kapangyarihan. Ito ay ganap na walang lakas, ito ay isang purong espada lamang. Ang espada ay tila isang purong elemento ng Celestial Dao. Para bang mapapalitan ng lakas ng espada ang Celestial Dao. Iyan ay isang tunay na God's Sword, naisip ni Lin Fang. Pagkatapos ay kumislap siya pasulong, kumikislap sa kanyang kamay ang walang kapantay na mga ilaw ng espada. Hindi lamang ito matalas, ngunit ito rin ay napakabilis, isang mapanganib na pag-atake. Sinimulan ng kamay ni Lin Fang na sirain ang mga bituin sa kanyang landas. Bumangga ito sa napakalaking kamay, may metalikong pagiling, at ang kanyang kamay ay tumusok dito na parang kutsilyo sa mantikilya at nagpatuloy sa paggalaw patungo kay Zhu Shenyan. Si Lin Fang ay isang espada. Si Zhu Shenyan ay nagulat, ang kanyang mukha ay nanigas. Anong matalas na espada? Nakakamangha ang pag-atake ni Lin Fang. Ang Giant Gods Clan ay hindi kailanman natalo sa malapit na labanan.
Malamig na pahayag ni Zhu Shenyan. Milyon-milyong bituin ang lumitaw sa kanyang likuran, para siyang Star God habang galit na sumisigaw. Ang milyon-milyong bituin ay namuo habang itinaas niya ang kanyang kamao, na ngayon ay puno ng lakas ng bituin, at pagkatapos ay sinuntok niya si Li Fang. Nagmistulang shooting star ang kamao niya, sunod-sunod na apoy at explosive power. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala at mapang-api. Pagdurog meteorite. Galit na sigaw ni Zhu Shenyan. Ang espada ni Lin Fang ay bumagsak sa meteorite na kamao ng diretso, ang mga enerhiya ay nagsalubong na parang mga martilyo na tumatama. Nabasag ang meteorite at ang espada ay nagpatuloy sa pagsulong, ngunit ang mga bituin ay patuloy na umaatake kay Lin Fang sa parehong oras. Si Lin Fang ay nanginginig, ngunit ang kanyang pag-atake ay malamang na magiging sapat na, ito ay napakabilis pa rin. Nawasak ang meteorite, at ang espada ni Lin Fang ay umabot kay Zhu Shenyan. Sa sandaling iyon, nawala ang higanti. Si Zhu Shenyan ay kumilos at kinaladkad siya palayo kaya walang tumama ang espada ni Lin Fang. Si Zhu Shenyan ay mukhang namangha, ang kanyang katawan ay nababalot ng malamig na pawis. Sinira niya ang aking pag-atake ng crushing meteorite gamit ang kanyang espada. Nakaramdam ng hiya si Zhu Shenyan. Maraming henyo sa mundo. Ang kanyang atake ng espada ay hindi kapani-paniwala, medyo maganda. Isa itong napakadalisay na pag-atake ng espada. Walang pakialam na sabi ni Zhu Shenyan. Hindi pa masyadong malakas ang pag-atake mo sa crushing meteorite, kailangan mo itong pagbutihin. Balang araw, kung makabisado mo ito, magagawa mong sirain ang bilyon-bilyong meteorite, magiging parang isang nakakatakot na Diyos. Sige. Buntong hininga ni Zhu Shenyan. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabing, napakalakas mo, nahihiya akong maging inferior. Ang iyong mga pag-atake ay napakalakas din, naunawaan ko kung paano lumikha ng gayong espada salamat sa iyo. Sagot ni Lin Fang ng diplomatiko. Nawala ang lakas ng espada niya at napangiti siya. Mukha siyang ordinaryong tao ng mga sandaling iyon. Kung hindi siya nakaisip ng ganoong espada, napatay na siya ni Zhu Shenyan. Kakagawa mo lang, si Zhu Shenyan ay namangha. Gaano kalakas? Ang iyong mga kakayahan sa pag-unawa ay higit na mas mahusay kaysa sa akin. Palagi akong gumagamit ng mga spells na na-practice ko ng napakatagal na panahon. Nilikha mo lang ito, at sinira mo pa rin ang pag-atake ko. Swerte lang iyon. Tumiti si Lin Fang. Walang imak ang mga tao sa paligid. Ang weird ng dalawang lalaking ito. Habang nag-uusap ang dalawa, isang hindi kapani-paniwala at nakakatakot na lakas ng panunupi lang na puno ng hangin. Ito ay parang isang sinaunang lakas. Si Zhu Shenyan ay mukhang natigilan. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya ang milyon-milyong bituin sa langit, maganda at nakasisilaw, na umiikot sa itaas ng mga ito. Nagmistulang painting ang langit ng mga sandaling iyon. Ang ganda naman. Ngunit ano ang nangyayari? Tanong ni Lin Fang. May impresyon si Lin Fang na lumilipad siya sa gitna ng Milky Way. Isa ba itong ilusyon? Ano ang nangyayari? Nasaan ba tayo? Biglang tanong ng isang tao. Nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Napagtanto nilang nasa langit na sila, sa gitna ng mga bituin. Ang mga bulubundukin sa paligid nila ay nawala. Historical remains, nakahanap kami ng historical remains. Ang makasaysayang labi ng mga Diyos. Bulalas ng isang tao sa nanginginig na boses. Tiyak na mga historical remains iyon ng mga divinities. Napakalaki. Sila ba ay kasing laki ng buong maka-Diyos na libingan? Ang mga Diyos lamang ang maaaring lumikha ng mga bagay na iyon. Bumibilis ang tibok ng puso ni Lin Fang. Nasa mga labi ba sila ng kasaysayan? Sa sandaling ito, ang langit ay nagmistulang isang pagpipinta, napakahiwaga. Ang buong maka-Diyos na libingan ay isang makasaysayang lugar. Na isang langit na puno ng bituin, ito ay kumakatawan sa isang Diyos ng bituin, ibig sabihin nagtagumpay kami sa Starlit Area. Kaya naman lumabas ang historical remains ng Starlit Area. Yung iba hindi pa lumalabas. Nalampasan namin ang hamon ng Starlit Area noon. Sa wakas, tulad ng inaasahan, ang lakas ng bituin ay misteryoso at hindi maarok, ngunit napakalakas din. Ang mga miyembro ng Fortune Shrine ay pawang pumapasok sa Godly Grave sa pamamagitan ng Starlit Area. Maraming boses ang maririnig doon. Ang ilang mga tao ay tila nawalan ng ulirat, ang isa sa kanila ay may mahabang gulo-gulo na buhok, para siyang nabalisa, itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at galit na sumigaw. Sa wakas, ang mga makasaysayang labi ng mga Diyos ay lumitaw. Nandito na ako sa loob ng 180,000 taon, ngunit walang sapat na mga cultivator ng parehong antas sa maka-Diyos na libingan para sa akin upang labanan, kaya't ako ay napadpad dito magpakailanman dahil sa aking antas ng paglilinang. Ngunit ngayon ay lumitaw ang mga makasaysayang labi. Narinig ni Lin Fang ang boses na iyon, marahil ito ay isang walang katulad na cultivator, at dahil walang kapantay na mga cultivator doon, mahirap makahanap ng mga kalaban na makakalaban at manalo ng mga puntos. Ang pagkakaroon ng sapat na mga puntos ay isang paraan upang lisanin ang maka-Diyos na libingan, ang makita ang mga labi ng kasaysayan ay tila isa pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2372, Bakas ng mga Diyos. Nanginginig ang lahat. Ang ilang mga tao ay dahan-daang pumasok sa langit na puno ng bituin. Ang mga bituin ay nagpapaliwanag sa lahat.
Maraming tao ang nagtataka kung ang makasaysayang bahagi ay isang natatanging lugar, o marami. Talaga bang ang lugar na ito ang makasaysayang lugar ng Starlit Area? Kung nanalo sila sa ibang lugar, mapupunta kaya sila sa ibang historical site? Ang makadiyos na libingan ay hinati sa siyam na lugar, mayroon bang siyam na makasaysayang lugar? Paano na-trigger ang makasaysayang site na iyon? Parang ang konsepto ng Diyos ay kayang ipaliwanag ang lahat. Sino ang lumikha ng mundo? Sino ang may sapat na lakas upang lumikha ng gayong mga bagay? Ang ilang mga figure ay nagsimulang gumalaw, kung ang lugar na iyon ay naglalaman ng mga makasaysayang labi ng mga Diyos, nangangahulugan ito na may mga pagkakataon na makakuha ng mga bagay. Hindi nila maaaring palampasin ang mga ganitong pagkakataon. Kung papasa ka sa hamon ng Starlit Area, lalabas ang historical site ng Star God at lahat ay kinakaladkad papasok, pero ibig sabihin walang advantage ang mga tao sa Starlit Area. Ngunit maraming tao na pumapasok sa makadiyos na libingan sa pamamagitan ng Starlit Area na kumokontrol sa lakas ng bituin, marahil ang lugar na ito ay ang pinakamahusay para sa kanila. Isip ni Linfang. Dahan-dahan siyang lumipad at nagsimulang lumipad sa paligid. Napakaganda, naisip niya habang lumilipad siya sa itaas. Ang kakayahang makita ang mga bituin mula sa malapitan ay kamanghamanghang. Napakalapit at napakalayo ng tingin nila sa parehong oras. Ano ang mga bituin? Ano ang mundong ito? Bigla niyang tanong. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mga matitirahan na bituin ay mga mundo, ngunit ano ang mga bituin sa mundong ito? Lumipat siya patungo sa isang bituin, sa pagnanais na makita kung ano ang naruroon, maaari ba siyang makalapit? Napagtanto niya na hindi niya kaya. Nakikita niya ang mga bagay sa bituing iyon. Ito ay tulad ng isang animated na scroll ng larawan, na nagpapakita ng mga lungsod na may mga taong naninirahan doon, tila isang malayang mundo. May nakita siyang larawan ng isang bata, nasa isang mansion house siya at nagsasanay sa pagtatanim. Pinrotektahan siya ng kanyang ama at ina at pinapanood siyang magsanay, araw-araw. Ito ay maganda. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang figure sa kalangitan sa itaas ng palasyo, at itinago ng mga magulang ang kanilang anak. Paglabas niya ay napansin niyang maraming bangkay, kasama na ang mga bangkay ng kanyang mga magulang. Ito ay hindi isang masayang kwento, ito ay isang malupit. Ano ang ibig sabihin ng mga kwentong ito? Siya ay nagtaka. Nagpatuloy siya sa paglipad. Makalipas ang maikling panahon, dumating siya sa harap ng isa pang bituin. May animated na picture scroll din doon, may isang bayani, ito ay isang bata sa isang tribo ng hayop. Siya ang pinuno ng pinuno, at medyo may talino. Umalis siya sa tribo, lumakas siya, umuwi siya pagkatapos sumikat. Maganda ang kwentong iyon, ngunit napakaikli, ano ang mangyayari pagkatapos? Mayroong maraming mga balumbon na ganyan sa mga bituin, bawat bituin ay may iba't ibang isa. Si Linfang ay nanunood at lumilipad sa parehong oras. Gayun din, siya ay lumilipad ng mas mataas at mas mataas. Hindi na ako makakaakyat pa, sabi ng isang boses ng isang iyon. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang isang tao na hindi maaaring umakyat sa itaas. Ha? Nagulat si Linfang. Nagpatuloy siya sa pagtaas ng taas. Nilampasan niya ang taong iyon at nagpatuloy. Maraming tao ang mas mataas sa kanya. Kamahalan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nakita ni Linfang na may nakangiting lumapit sa kanya. Malamig na tiningnan siya ni Linfang. Kakaiba ang lugar na ito, maaari tayong mag-explore ng magkasama. Sabi ng taong iyon na nakangiti kay Linfang. Hindi ako interesado, malamig na sabi ni Linfang. Sayang naman. Ang hihinayang sabi ng taong iyon. I freeze. Pinalibutan ng malamig na yelo si Linfang, kumaluskos habang bumubuo sila ng yelo. Nagyelo ang kapaligiran sa paligid ng lalaki, at lumitaw ang isang malaking bato ng yelo. Malamig na ngumiti ang taong iyon kay Linfang. Hindi mo pinahahalagahan ang aking kabaitan. Lumipat siya patungo kay Linfang at itinaas ang kanyang kamay. Lumipad ang napakalaking iceberg patungo kay Linfang, napakabigat nito. Kumalat sa hangin ang mga kaluskos. Ang mga mata ni Linfang ay naging itim at sinabi niya. Mabagal. Isang misteryosong lakas ang lumitaw sa paligid ni Linfang. Kaya niyang pabagalin ang lahat sa paligid niya. Bumagal din ang iceberg, kaya madali itong naiwasan ni Linfang. Ang malakas na cultivator ay gumagalaw din ng mas mabagal, at napangiwi sa pagkaalarma. Mamatay. Milyon-milyong death stamp ang lumitaw at pinalibutan ang lalaki. Mabagal siyang kumilos, kaya hindi na niya kayang makipagkompetensya kay Linfang. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang kaaway, ang lakas ng kamatayan ng impyerno ay lumakas patungo sa kanya. Ang figure ni Linfang ay kumikislap. Itinaas niya ang kamay at tinutukan ang ulo ng lalaki. Ang lakas ng kamatayan ay tumagos sa bungo ng kanyang kaaway at sinira ang kanyang buhay. Inatake mo ako para sa mga puntos. Malamig na tanong ni Linfang. Bitawan mo ako at sasabihin ko sa iyo. Mamatay. Sabi ni Linfang na nagpakawalan ng higit pang lakas ng kamatayan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki at sinabi. Kamahalan, bakit mo ako papatayin? Gusto ko lang ng points. Hindi ako makakalipad sa itaas. Kaya ng maraming tao. Sa tingin ko ito ay dahil wala akong sapat na mga puntos. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Ang taong iyon ay dumanas ng maraming paghihirap sa buhay upang maging napakalakas, ang pagkamatay ngayon ay napakalungkot dahil siya ay isang saint.
Umaasa siyang maliligtas ni Linfang ang kanyang buhay. Mamatay. Sabi ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Pinatay niya ang kanyang kaaway at ninakaw ang kanyang mga puntos, at hinayaan ang kanilang katawan na bumagsak mula sa langit. Katawan iyon ng isang saint, ngunit hindi ito mahalaga kay Linfang. Kaya kailangan mo ng sapat na puntos upang lumipad ng mas mataas. Kaya't ang mga puntos ay kapaki-pakinabang bago lumitaw ang mga makasaysayang labi, at sa loob din. Bulong niya. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo. Nagsimula ng mag-away ang mga tao nang mapagtanto nilang kailangan nila ng mas maraming puntos para umangat sa langit, wala silang pagpipilian. Kung mas mataas sila, mas nakakatakot ang mga labanan. Nagmistulang sinaunang daan ang napakalaking langit na puno ng bituin. Bumangon at pataas si Linfang, ang pagtingin sa itaas mula sa ibaba ay iba ang pakiramdam sa pagtingin sa ibaba mula sa itaas. Third uncle, tingnan mo, doon. Hindi kalayuan sa Linfang, itinuro ni Zhu Shenyan ang langit, may ipinapakita siya kay Zhu Shenkuishan. Nakita ko, ang pattern na iyon ay mukhang isang ulo. Sabi ni Zhu Shenkuishan. Si Linfang ay natulala. Hindi pa siya tumitingin ng mabuti ngunit nang marinig niya si Zhu Shenkuishan, tumingin siya ng mabuti sa taas at napansin niyang may mga bituin na bumubuo ng pattern. Sa itaas, mayroong isang napakalaking ulo, ito ay parang ulo ng isang hayop. Ulo ito ng baka. Napansin niya. Nakatitig sa kanila ang bakang iyon, ang kanyang dalawang mata ay parang mga bituing nakasisilaw. Parang constellation ang bibig niya. Gaano kalaki? Mahirap isipin ang laki nito. Ayon sa mga alamat, ang Diyos na lumikha ng Giant Gods Clan ay may alagang hayop, at ang alagang iyon ay isang baka. Sabi ni Zhu Shenkuishan. Nagulat ang tatlong kasama niya. Pangatlo uncle, ibig mong sabihin ang mundong ito ay nilikha ng ating ninuno. Tanong ni Zhu Shenyan. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Nahanap na ba nila ang mga bakas ng kanilang ninuno? Hindi ko sinabi yun. Ito ay isang alamat sa aming angkan. Ayon sa alamat, ang ating ninuno ay isang ordinaryong tao, isang anak ng cultivator na nag-aalaga ng baka. Pinahiya siya ng maraming tao, kaya ginawa niya ang lahat para lumaka. Nagsimula siyang magsanay ng paglilinang, at siya ay naging mas malakas at mas malakas. Ngunit mahal pa rin niya ang kanyang baka. Nagsimula silang magsanay ng magkasama. Ang baka ay naging sapat na malakas upang maging isang tao din, ngunit patuloy na sumunod sa kanyang amo. Sa huli, ang ating ninuno ay tumayo sa tuktok ng mundo at nilikha ang ating angkan. Kaya naman tayo ay napakalaki at napakalakas. Gusto niya tayong maging kasing lakas ng mga baka. Mahinahong sabi ni Zhu Shenkuishan. Nagulat si Zhu Shenyan at ang iba pa. Sinabi ni Zhu Shenyan. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa alamat na iyon. Ang tagal na ng panahon, hindi natin ma-verify kung totoo o hindi ang alamat. Iniiwasan naming sabihin sa aming mga inapo ang mga kwentong iyon ngayon. Hindi namin kailangang magpadala ng mga alamat na hindi may verify. Sabi ni Zhu Shenkuishan. Magpatuloy tayo at tingnan natin. Ang ilang mga tao ay nagpatuloy sa pagbangon, at hindi nagtagal ay dumating sa ilalim ng baka. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan. Hindi nila maimulat ang kanilang mga mata, mata talaga ang dalawang bituin na iyon. Ito ay talagang isang makadiyos na makasaysayang sight. Sabi ng isang tao, nabuhay ang dambuhalang baka na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2373, Pagsusulit ng Diyos. Iyon ay, hindi na kay si Linfang. Isang kosmikong hayop. Ang lahat ng mga scroll ng larawan at mga bituin ay isang hayop. Ano ang antas ng paglilinang ng hayop na iyon? Ang mga matang iyon ay kahanga-hanga, naisip ni Linfang, na nakatitig sa mga mata na iyon. Para silang nakakabaliw ng isang tao. 1,300,000 taon. Sa wakas, nakapasa ka sa pagsusulit sa Starlit area, at ngayon nandito ka sa harapan ko. Sabi ng isang boses ng sandaling iyon. Imposibleng sabihin kung saan ito nanggaling. Walang nagsabi ng kahit ano. Nakatitig lang sila sa matandang baka. 1,300,000 taon, napakatagal. Naisip ni Linfang. Sana sa pagkakataong ito, may makapagpapawi ng langit na puno ng bituin, huwag mo akong bigwan. Napabuntong hininga ang matandang baka. Napakaraming taon na ang lumipas, napakatagal na panahon, ang paghihintay sa napakatagal na panahon ay nagdulot sa kanya ng labis na pagdurusa. Guro, ako ay isang inapo ng Giant Gods Clan, maaari ko bang tanungin kung kilala mo ang aming ninuno? Tanong ni Zhu Shenkuishan sa matandang baka. Oh, ang baka ay mukhang nagulat, at sumagot kay Zhu Shenkuishan. Ikaw ay isang inapo ng Giant Gods Clan. Nilikha ng aking amo ang Giant Gods Clan noong sinaunang panahon sa panahon ng isa sa kanyang buhay, talaga. Totoo. Ang mga miyembro ng Giant Gods Clan ay namangha. Ang alamat na halos walang naniniwala ay totoo. Nakapagtataka, ang Giant Gods Clan ay nilikha ng amo ng Ox na iyon. Paano hindi ka panipaniwala? Ang mga Diyos lamang ang maaaring lumikha ng gayong mga kababalaghan. Ang iyong amo ay isang Diyos. Tanong ni Zhu Shenkuishan. Siya ay isang mataas na antas na saint, at lubhang kinakabahan. Hindi na niya hinintay na marinig ang sagot ng baka. Diyos. Sabi ng baka. Siyempre, isa siya sa pinakamalakas na Diyos. May mga Diyos. Mga Diyos talaga.
Sa sandaling iyon, ang puso ng mga tao ay tumitibok. Sa wakas, mayroon silang sagot. May mga Diyos, at sa sandaling ito, sila ay nasa makasaysayang lugar ng isang Diyos at nakikipag-usap sa isang lingkod ng Diyos, ang matandang baka. Buhay pa ba siya? Kinakabahang tanong ni Ju Shen Kuishan. Gustong malaman ng lahat kung ang mga Diyos ay buhay pa. Sa tingin ko, siya dapat. Bulong ng baka. Ang puso ng mga tao ay kumikibot. Hindi siya sigurado. Walang makatitiyak kung umiiral pa ang mga Diyos. Baka nawala na sila. Ang makasaysayang lugar na ito ay makasaysayan lamang. Buhay pa ba ang ating ninuno sa anyo na ginamit niya upang lumikha ng ating angkan? Tanong ni Ju Shen Kuishan. Napabuntong hininga ang matandang baka. Nanginginig ang ilang bituin. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Malawak ang langit na puno ng bituin, maraming makasaysayang labi, maaari kang magpatuloy sa pagtaas. Mayroon ding mga makasaysayang labi ng ilang tao. Maaari kang pumunta at mag-explore. Kung sinuswerte ka, marami kang makikita. Ngunit sa ilang mga mundo, maraming tao ang hindi kasing lakas mo, hindi ka pinapayagang patayin sila. Ang mga bituin ay lahat ng mundo. Ang karamihan ay namangha, at may naunawaan sila. Ang mga Diyos ay maaaring lumikha ng maraming mundo hanggat gusto nila, sila ay tunay na mga Diyos. Sa harap ng mga Diyos, ang mga saint ay parang maliliit na insekto. Ang mga Diyos ay ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Siyempre, maaari mo ring ipagpatuloy ang paglipad pataas at maaari mong kunin ang pagsubok na ginawa ng aking Panginoon noon. Kung makapasa ka sa pagsusulit, ikaw ay gagantimpalaan. Ngunit kung nabigo ka, maaari kang mamatay. Ngayon, ikaw na ang bahala. Kung gusto mong magpatuloy sa paglipad, maaari kang lumipad sa aking bibig at magpatuloy sa pagbangon. Sabi ng matandang baka, mayroon silang dalawang pagpipilian. Magpatuloy sa paglipad, makakakuha sila ng higit pa, at hindi ito mapanganib, o maaari rin nilang kunin ang pagsusulit ng Diyos, ngunit maaari itong maging lubhang mapanganib, at maaari silang mamatay. Ang mga tao lang na may sapat na puntos ang maaaring pumili. Kung walang sapat na puntos, ang mga tao ay hindi maaaring magpatuloy sa pag-taas. Ngunit ang mga taong dati ng ganito kataas ay napakalakas. Maraming mga tao ang na-stuck dito sa loob ng maraming taon, mas maraming tao ang na-stuck dito kaysa sa mga taong maaaring umalis, kaya ang bilang ng malalakas na cultivator ay naipon sa paglipas ng panahon. Third uncle, mag-e-exam tayo ha? Tanong ni Ju Shen kay Ju Shen Kuishan. Siyempre, kailangan nating subukan. Sagot ni Ju Shen Kuishan. Tara na, sabi ni Ju Shen Kuishan. Pagkatapos ay pinasok nila ang bibig ng baka, lumiwanag ang liwanag ng bituin, at nawala sila. Nawala sila, kukuha sila ng pagsusulit. Ang mga tao ay namangha, at maraming tao ang nagpasya na pumunta at kumuha ng pagsusulit. Sila ay mga saint, lahat sila ay nakipagsapalaran upang maging matatag sa kanilang buhay. Ngayon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na maging mas malakas, paano nila ito palalampasin? Ang mga saint ay determinado at hindi natatakot sa kamatayan. Lahat ng maaaring pumasok sa bibig ng baka. Ang mga saint ay matatalino at determinado. Bulong ni Lin Feng. Pumasok din siya sa bibig ng baka, at pinalibutan siya ng mga ilaw. Kay. Bulong ng matandang baka, nagulat siya. Wala kang cultivation level. Tanong niya. Pwede bang? Ang China iyon ay napakalakas, ikaw ay isang napakalakas na cultivator na naging isang saint. Nagpatuloy ang mga ilaw sa paligid ni Lin Feng at siya ay nawala. Mabituing langit sinaunang kalsada. Nang muling lumitaw si Lin Feng, may isang sinaunang mabituing kalsada sa harapan niya. Mayroong 12-dosenang mga saint doon, lahat sila ay kalahating mga saint. Ang mga taong may parehong antas ay kumukuha ng pagsusulit ng magkasama. Tanong ni Lin Feng. Kaya ang mga taong may parehong antas ay kailangang kumuha ng pagsusulit ng magkasama. Hindi magiging patas kung sila ay pinagsama sa mas mahina o mas malakas na mga tao. Dahil nagpasya kang umupo sa pagsusulit, hindi ka na pwedeng sumuko. Maglakad sa dulo ng landas na ito. Pagdating mo doon, ibig sabihin nakapasa ka. Kung sa tingin mo ay hindi ka makapasa, maaari mong sundan ang iyong mga hakbang upang maiwasan ang kamatayan, ngunit makakalimutan mo ang lahat ng nakita mo ngayon. Sabi ng isang boses. Nagulat ang mga tao. Kung hindi sila makapasa sa pagsusulit, hindi sila kwalipikadong malaman kung ano ang nangyari doon, at mawawala ang kanilang mga alaala. Napakalupit. Okay, you can go now. Sabi ng isang boses. Walang umalis. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ano ang magiging pagsusulit ng Diyos na ito? Kinailangan nilang maging maingat. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Ju Shen kay Lin Feng. Mo Feng. Sabi ni Lin Feng. Kung may mga tao sa paligid ng shrines, malalaman nila kung sino si Lin Feng. Kailangan niyang gumamit ng ibang pangalan para maiwasan ang gulo. Mo Feng, ang pagsusulit ng Diyos na ito ay malamang na magiging napakakomplikado, tayo ay magkapit kamay. Sabi ni Ju Shen. Nakipaglaban siya kay Lin Feng, alam niyang napakalakas niya. Hindi iyon kakaiba kay Lin Feng. Maraming tao doon, normal lang ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Walang tuntunin kung saan ipinagbabawal ang pagsasama-sama, ang tanging gawain ay ang makarating sa dulo ng kalsada. Sige. Tumanggo si Lin Feng. Kahit na siya ay may tiwala sa sarili, ito ay isang pagsusulit ng Diyos.
Ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi nakakapinsala, lalo na kung may umatake sa kanila. Lahat, ang pangalan ko ay Mukoy, sabay-sabay tayong sumulong. Lahat tayo ay maaaring magkapit-bisig sakaling magkaroon ng panganib. Sabi ng isang malakas na cultivator sa sandaling iyon. Sumang-ayon ang lahat at nagsimula silang sumulong sa landas. May nakita silang bituin sa harapan nila, kailangan nilang tumawid para makasulong. May mga tao sa bituin. Sabi ng isang lumilipad. Isang dosenang tao ang lumilipad patungo sa bituin. Napakaraming malalakas na cultivator, paano? Tanong ng isang tao, nagulat. May nakakatakot na hukbo sa bituing iyon. Nako, hindi tayo pwedeng lumipad patawid. Hindi natin ito makatawid. Napagtanto ni Lin Feng na, habang papalapit sila sa bituin, ang mga enerhiya ay naging mas mapang-api. Hindi lumilipad yang mga yan, dapat selyado ang atmosphere ng bituin. Kailangan nating bumaba para makatawid. Sabi ng isang tao, bumaba sila mula sa langit. Napakabilis, isang nakakatakot na lakas ang pumaligid sa kanila. Nakita nila ang napakaraming tao na nakatingin sa kanila. Ang mga taong iyon ay hindi mukhang tao, hindi rin sila mukhang ordinaryong tao. Para silang mga patay na kaluluwa o papay, masama at napakalakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2374, Kooperasyon. Lahat sila ay mga saint. Kahit na parang hindi sila buhay, dapat kasing lakas sila ng mga saint. May mga saint sa lahat ng dako, paano tayo makakalagpas? Sabi ni Mukoy, hinayla ang mahabang mukha. Kung palibutan sila ng mga nakakatakot na cultivator sa lupa, mamamatay silang lahat. Maraming puntos ang makukuha namin dito, pero half-saints lang kami at limitado ang aming kakayahan sa pakikipaglaban. Ang lugar na ito ay pinaghihigpitan, hindi kami maaaring lumipad. Madali tayong makubkob, paano tayo tatawid sa karagatang iyon ng malalakas na cultivator? Masyadong mahirap ang pagsusulit na ito, at ito ay unang bahagi pa lamang. Mahirap, ngunit pagsusulit ng Diyos, paano ito magiging madali? Lahat, ilabas ang mga sandata ng inyong saint. Hindi sinabi ng matandang baka na hindi tayo maaaring gumamit ng sandata, isa lang ang pagpipilian natin, katayin sila at sumulong, hindi tayo maaaring huminto, kahit isang segundo. Kailangan nating pumatay at pumatay at pumatay. Sabi ni Lin Feng. Tumanggo ang lahat. Inilabas nilang lahat ang kanilang saint's weapons, alam nilang tama si Lin Feng. Hindi nila napigilan, kailangan nilang pumatay. Ngunit ang pagpatay sa kanilang paraan ay magiging napakahirap. Walang makapag-isip kung gaano ito kahirap. Nanigas ang kanilang mga katawan habang iniisip iyon. Wala kaming ibang opsyon. Lahat tayo, magtipon tayo, kailangan natin ng malakas na porma sayon, maaari tayong bumuo ng ilang maliliit na grupo at magpalit-palit upang tumulong sa isa't isa. Pinag-uusapan ng lahat kung ano ang mas mahusay nila, depensa o opensa. Sabi ni Mukoy. Sa sandaling ito, kailangan nilang ganap na magtulungan. Walang makakalampas ng mag-isa. Kaya ako, nagsasanay ako ng paglilinang ng kahoy, ito ay isa sa mga pinakapangunahing elemento. Kaya kung apihin ang mga tao, ito ay kapaki-pakinabang sa mga laban. Sabi ni Mukoy. Nagsasanay ako ng paglilinang ng ilusyon, ngunit sa mahabang labanan, limitado ang aking paglilinang. Nagsasanay ako ng paglilinang ng tubig, isa rin sa mga pinakapangunahing elemento. Ang aking depensa ay mahusay, sa parehong antas ng paglilinang, karamihan sa mga tao ay hindi makakalusot sa aking depensa. Sinabi ng lahat kung ano ang kanilang lakas, kailangan nilang magkapit-bisig. Parehong mahusay ang aking mga kakayahan sa pagtatanggol at nakakasakit, at kaya kong lumaban sa mahabang panahon. Sabi ni Zhu Shenyan. Ngunit hindi ako maaaring lumaban magpakailanman, kaya kailangan nating lumipat ngayon at pagtatapos. Kinokontrol ko ang mabagal at mabilis na lakas, matutulungan ko ang lahat. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos mag-usap ang lahat, sinabi ni Mukoy. Kami ay 42 tao. Maaari tayong bumuo ng dalawang grupo ng 21 tao. Habang kami ay sumusulong, ang isang grupo ay dapat na nasa unahan habang ang isa ay maaaring magpahinga sa likod. Pagkatapos ng bawat pag-ikot, lumipat kami ng posisyon. Kung may namatay, kailangang may papalit sa kanila. Sige, perpekto. Kung gagawa tayo ng dalawang grupo ng 21, 10 tao ang dapat na nasa unahan upang umatake, 8 tao ang maaaring manatili sa likod upang protektahan sila, habang ang 3 tao ay tumulong. Ang isang tao ay maaaring kontrolin, halimbawa ako, ang isa't isa ay maaaring lumaban sa mga panig. Mo Fang, magagawa mo iyon, kung gayon ang isang taong kumokontrol sa lakas ng buhay ay maaaring tumulong. Kailangan namin ng isang taong may makapangyarihang diskarte sa buhay, ngunit isa lang. Sabi ni Mukoy. Nakokontrol ko rin ang lakas ng buhay. Kaya ko iyon. Sabi ni Lin Feng. Good, hindi lang mabagal at mabilis na lakas ang kinokontrol mo, kundi kontrolado mo rin ang lakas ng buhay, kaya mong gampanan ang papel ng 2 tao. Hatiin natin ngayon. Sabi ni Mukoy. Malamang na mataas ang posisyon niya sa kanyang angkan dahil naiintindihan niya talaga ang mga estratehiyang militar. Ang puwersa ay ganap na balanse sa ganitong paraan. Nagawa nilang mag-organisa ng napakabilis. Ang unang grupo ay lalaban, ang pangalawa ay susunod at makakabawi. Sige, sumakay sa barkong pandigma ni Niewang.
Ang pangalawang grupo ay maaaring magpahinga sa bangka, ngunit huwag ay relax ang iyong pagbabantay, anumang bagay ay maaaring mangyari. Unang grupo, humanda ka, sabi ni Mokoy. Sa napakaraming tao, madaling magkamali, kaya ang higpit at organisasyon ay mahalaga. Naiintindihan din niya ang lakas ng kontrol, kaya makokontrol din niya ang bangka. Sina Linfang at Mokoy ang namamahala sa pamumuno. Terena, humanda ka sa pakikipaglaban. Lahat sila ay mukhang malungkot. Ang bangka ay sumulong. Hindi sila makakalipad, kaya kailangang nasa ground level din ang bangka, ngunit napakabilis pa rin ito, lahat sila ay naging isang malawak na sinag ng liwanag. Papalapit na kami. Ang lakas ay tumataas. Naisip ng karamihan. May mga sumulpot na sa harap nila. Atake. Ang unang umatake ay si Zhu Shenyan. Itinaas niya ang kanyang napakalaking kamay, kumikislap ang mga bituin at binomba ang isang tao, na sumabog. Kasabay nito, ang ilang malalakas na cultivator sa likod niya ay naglabas din ng mga nakakatakot na pag-atake. Gaano kalakas? Kapag maraming mga saint ang sabay-sabay na umatake, ito ay kahanga-hanga. Naisip ni Linfang. Ngunit ang mga puppet sa harap nila ay mukhang nakakatakot din. Ang nakakatakot na celestial daw ay lumundag sa kanila. Nanginginig silang lahat. Dose-dosenang mga sibat ng dugo ang bumaril patungo sa mga tao na kasing bilis ng kidlat. Ang hukbo ng mga saint puppet ay mukhang totoo, paano ito naging posible? Mabagal, sabi ni Linfang. Kaagad, ang mga sibat ng dugo ay bumagal, isang palaso ang tumama sa kalangitan at tumama sa isang sibat. Ang isang malakas na cultivator sa tabi ni Linfang ay may busog at palaso, ito ay isang makapangyarihang sandata ng saint. Kinailangan nilang mag-ingat. Kung haharenjan sila ng lahat ng saint puppet ng sabay-sabay, napakamalas. Ngayon, maaari na lamang silang sumulong ng may hindi matitinag na kalooban. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa sandaling pumatay sila ng mga puppet, malayo na sila sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nahaharap sa totoong panganib, sana ay magpatuloy ito. Sabi ni Mokoy. Hindi ganoon kadali, kailangan nating magpatuloy at magpatuloy ng walang humpay. Ganyan kami nakarating dito, pero napakalawak talaga ng bituin. Kailangan nating magpatuloy. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Sabi ni Linfang. Tumanggo si Mokoy. Tama ka, kuya. Ito ay magtatagal ng mahabang panahon. Wala pa tayong nakikita. Mabuti na lang marami tayong tao. Isipin kung isa o iilan lamang ang nagpasya na kumuha ng pagsusulit, mas mapanganib ito. Sabi ni Niewang. Si Niewang ay hindi nakikipaglaban, dahil si Linfang ay maaaring gumanap ng papel ng dalawang tao, kaya si Niewang ang nagmaneho ng bangka. Ang kanyang bagong tungkulin ay upang bigyang pansin at subukang magmaneho sa mga lugar kung saan may mas kaunting mga blocker. Gayunpaman, magiging mahirap. Gumagamit kami ng sobrang lakas, hindi na kami makakatagal ng ganoon. Bulong ni Linfang. Ang mga namamahala sa pag-atake ay hindi makahinto kahit isang millisecond. Malamang ay mabilis silang maubos. Kaya kailangan nating lumipat sa bawat round. Sabi ni Mokoy. Ang siyam na broadsword ni Yulin ay hindi kapanipaniwala, ang kanyang mga pag-atake ay nagiging mas malakas. Hindi talaga mapigilan ng isang half-saint ang mga pag-ataking iyon. Talagang nakalakas nila. Sang-ayon ni Linfang. Si Yulin ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na siyam na espada, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kapanipaniwala. Ang bangka ay nagpatuloy sa pag-usad, ang lahat ay maayos, ngunit ang grupo ay naubos na. Maraming malalakas na cultivator doon, dapat ba tayong lumipat? Tanong ni Niewang. Iilan lang, patayin natin sila. Sagot ng isang tao. Sige. Tumanggo si Niewang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagkaroon ng dagandong, at nagsimulang manginig ang lupa. Isang malakas na cultivator na kumokontrol sa lakas ng lupa, mag-ingat. Sabi ni Yulin, habang umaatake gamit ang kanyang siyam na broadsword. Ang lupa ay gamulong sa mga alon na parang tubig dagat, na nagbubuga ng alikabok sa hangin. Ang bangka ay tumagos sa ulap ng alikabok, ngunit lumitaw ang mga pader mula sa lupa upang harangan sila. Atake. Sigaw ng isang malakas na cultivator. Isang dambuhalang kamay ang gumagalaw patungo sa kanila. Mabagal. Isang arrow ang gumalaw patungo sa kamay at sinira ito. Ang cultivator na may busog at palaso ay tinawag na Liaofang. Sa di kalayuan, isang malakas na cultivator ang tumakbo patungo sa kanila. Nagulat si Mokoy. Mabilis, mabilis, hindi natin maaaring hayaang pigilan tayo o pabagalin niya. Sabi ni Mokoy. Kasabay nito, naglabas siya ng mga baging na nagpawi sa kalangitan at lumipat patungo sa kaaway upang higpitin siya. Nako, mawawalan ng balanse ang bangka. Nagkaroon sila ng impresyon na ang bangka ay tatalikod. Halos hindi ito makontrol ni Niewang. Isang nakakatakot na lakas ang nagtulak sa bangka. May umaatake sa bangka, ngunit ito ay isang medium level na sans weapon. Ang pagsira dito ay hindi madali, ngunit ang pag-ikot nito ay posible. Isang napakalaking kamay na pulang dugo ang bumaba mula sa langit patungo kay Linfang. Nako, mastak tayo. Isip ni Linfang. Hindi sila maaaring makaalis dito. Ay pakulong. Ang mga mata ni Linfang ay naging itim at lumitaw ang isang kulungan ng kadiliman, si Linfang ay bumaril pasulong. Kailangan nilang lutusin ang isyu sa lalong madaling panahon.
Inilabas niya ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at biglang lumipat patungo sa pader sa kanyang harapan na kasing bilis ng kidlat. Sumabog ang pader, at kasabay nito, dinurog niya ang ulo ng isang tao gamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation. Manatili sa hanay. Si Mokoy ay labis na kinabahan. Para siyang nilalang na may 3 ulo at 6 na braso, at naglabas ng hindi kapanipaniwalang dami ng baging para salakayin ang mga puppet sa paligid. Para siyang nagwawalis sa larangan ng digmaan. Halika dito dali. Sigaw ni Niewang. Kaya niyang kontrolin muli ang bangka. Lahat ay tumalon muli dito. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pagsira sa mga puppet gamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation habang umaatras sa bangka. Sinulyapan niya ang mga puppet gamit ang itim niyang mga mata. Maraming mga puppet ang nagsimulang gumawa ng mga ilusyon, ngunit mabilis niyang sinira ang mga ito. Bumilis ang bangka at nagbukas ng daan. Hintayin mo ako. Galit na sigaw ng isang tao. May na-stop sa likod. Wala na siyang oras para tumalon pabalik sa bangka. Bilisan mo, hindi na tayo makapaghintay. Malamig na sigaw ng ilang tao. No choice si Niewang, masyado siyang pinipilit. Nakita ng cultivator na iyon ang bangkang nawala sa di kalayuan. Milyon-milyong Saint Puppet ang tumalon sa kanya, at nalunod siya sa karagatan ng mga halimaw. Napahamak siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2375, Stargate. Si Niewang ay lubhang mapagbantay. Mahirap sumulong, maraming malalakas na cultivator. Napakadelikado noon. Hindi sila makapag-aksaya ng oras. Gayunpaman, kahit na kumilos sila ng mabilis hanggat maaari, mabilis na lumipas ang oras. 3 buwan na sila doon. Lahat ay pagod na at nagkaroon sila ng impresyon na hinding-hindi ito magwawakas. Hindi nila makita ang katapusan ng mundong ito. Araw-araw ay nagpalipat-lipat sila ng posisyon, kahit ang mga nagpapahinga ay hindi na talaga nakakapagpahinga at nakaka-recover dahil kailangan nilang maging mapagmatsyag sa lahat ng oras. Sa 42 tao na mayroon sila sa simula, 34 na lang ang natitira. Bukod sa kanilang bangka, may iba pang malalakas na cultivator sa likuran nila. Dumating sila sa bituing iyon pagkatapos, at mayroon din silang holy weapon na nagbibigay daan sa kanila upang lumipad. Mas maliit na bangka iyon, walang masyadong tao. Gayunpaman, ang kanilang chi ay nakakatakot. Sina Chu Chunkyu at Kung Ming ay nasa bangkang iyon din. Ang pinaka hindi kapanipaniwalang bagay ay ang bangkang iyon ay napapaligiran ng nakasisilaw na mga ilaw ni Buddha, 108 nakasisilaw na gintong talam ang lumutang sa paligid ng bangka at patuloy na umaagos ang dugo sa paligid nila. Ang bangkang iyon ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, ito rin ay isang matalas na sandata. Ito ay mas mahusay kaysa kay Lin Fang at sa bangka ng iba, at ang mga cultivator dito ay mas nakaka-relax. Nasa unahan ng bangka si Niewang. Naiinip na siya. Hindi pa rin tapos. Masyadong malaki ang mundong ito. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng sigaw. Napatingin sila sa harapan at natigilan. Napahamak na tayo. Sabi ni Niewang. Namutla ang kanyang mukha. Pagkatapos, pinaikot niya ang bangka at tumakas sila. Gayunpaman, sa harap nila ay marami pa ring mga kalaban. Napapaligiran sila. Hindi tayo makakalaya. Hinatak ni Niewang ang mahabang mukha. Natakot ang lahat. Napakaraming kalaban. Mas marami pa ang mga kalaban kaysa noong dumating sila. Paano sila makakalusot? Anong gagawin? Tanong ng isang tao. Kailangan nating magpatuloy, sumulong at patayin sila. Exam na, wala tayong choice. Makakabalik din tayo, sabi ng matandang baka mabubuhay tayo. Bulong ni Mokoy. Kailangan nating pumasa sa pagsusulit. Hindi na tayo magkakaroon ng ganoong pagkakataon kailanman. Sabi ng isang babae na may natitinag na determinasyon. Ang kanyang pangalan ay Xiaoyin, siya ay napakalakas at kontrolado ang tubig, apoy, at lakas ng sound wave. Siya ay may napakalalim na pag-unawa sa mga lakas na iyon, at sa Celestial daw, ang kanyang mga pag-atake ay nakakatakot. Kailangan natin silang patayin at magpatuloy. Sabi ng iba, lalong na-motivate ang mga tao pagkatapos ng sinabi ni Xiaoyin. Sige, patayin na natin. Sabi ni Niewang. Ang kanyang palaso ay nakaguhit sa kalangitan, ang mga enerhiya ay gamulong sa mga alon sa paligid nila. Sumipol ang kanyang palaso bago ito tumusok sa ulo ng isang tao. Ang bangka ay patuloy na umuusad habang sinisira ang mga kaaway. Nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Ang mapanirang pag-atake ng Saint ay nagbura ng langit at tumakip sa lupa. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo. Parang katapusan na ng panahon. Sana swertehin tayo, sabi ni Yulin. Tumalon siya sa bangka, umiikot ang siyam niyang talon sa paligid niya at naglalabas ng nakakasilaw na mga ilaw. Tara na, sabi ni Lin Fang at Zhu Shenyan. Kaluskos at pagtalsik ni Zhu Shenyan habang lumilitaw ang mga ilaw ng bituin sa kanyang katawan. Isa siyang sinaunang higanteng naliligo sa liwanag ng bituin. Itinaas niya ang kamay niya, ang tangkad niya, parang sinubukan niyang agawin ang buwan. Mabagal, sabi ni Lin Fang, nagpakawala ng malalakas na nagpapabagal na enerhiya. Itinaas niya ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, na parang sinaunang demonyong hari. Matapos nilang salakayin ang mga kalaban sa paligid nila, napuno ng mga bangkay ang espasyo sa kanilang paligid. Gayunpaman, may sumabog sa tabi nila, ang kanilang kapalaran kapag may naubos. Tumigil ka, malamig na sabi ng isang tao.
Isang cultivator na may gintong damit ang nagtaas ng daliri at bumagal ang kapaligiran, parang huminto ang lahat sa paligid niya. Nawala siya, nag-teleport sa sarili. Celestial Void Cultivator, bastos. Galit na sigaw ng isang tao. Ang cultivator na iyon ay mayroong Saint's Weapon na maaaring huminto sa lahat ng nasa paligid niya at hindi pa niya ito ginamit noon. Ngayon ay ginamit niya ito para iligtas ang sarili niyang buhay, wala siyang pakialam sa iba. Ngunit lahat ay may kanya-kanyang trump card, lahat sila ay may lahat ng uri ng Saint's Weapons, maraming tao ang ayaw ipakita ang lahat ng ito. Si Liao Fang ay mayroon ding nakakatakot na sandata, ang kanyang mga pana ay nakamamatay. Halos masira niya ang langit kasama sila. Ang espada ng Diyos ni Lin Fang ay lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Mukha siyang death god. Naging mabagal ang lahat sa paligid nila. Naglabas si Zhu Shenyan ng 2 dambuhalang martilyo ng bituin. Naglalaman sila ng lakas ng bituin na pumuno sa hangin. Humanga si Lin Fang. Pumunta ka, malamig na sabi ni Lin Fang. Nanginginig ang lupa habang pasulong si Zhu Shenyan. Inatake niya ang mga puppet gamit ang kanyang mga martilyo at sa bawat pagkakataon, ang maliliit na bituin ay sumasabog sa paligid. Nagawa nilang gumawa ng maliit na butas sa dingding ng mga kaaway sa harap nila. Kukunin ko sa kaliwa at harap, gawin mo sa harap at kanan. Sabi ni Lin Fang na inaatake ang mga kaaway sa kanyang kaliwa gamit ang espada ng kanyang Diyos. Isang puyo ng tubig ng sumisipsip ng lakas ang lumitaw, gusto niyang subukan at makuha ang kanyang mga kalaban. Kasabay nito, naglabas din siya ng mabagal na lakas para pabagalin ang mga ito. Hindi nila napigilan. Ang mga puppet na iyon ay mga saint, ngunit sa kabutihang palad ay bobo sila, kung hindi, wala tayong pagkakataon, naisip ni Lin Fang. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa kanila gamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation. Mabilis siyang kumilos, pinugutan sila ng ulo sa kanan at kaliwa. Naglabas din siya ng Golden Deployment Spell. Lumitaw ang isang light curtain. Pinapasok niya ang ilan sa kanila sa kanyang deployment spell. Napakagandang spell ng deployment. Si Zhu Shenyan ay mukhang masigasig. Sa ganoong paraan magkakaroon ng mas kaunting presyon. Ang dambuhalang martilyo ay gumuhit sa kalangitan at nabasag ang ulo ng isa pang papay. Sumunod ka sa akin, huwag iwanan ang deployment spell. Sabi ni Lin Fang. Nanatili ang deployment spell sa paligid niya, nanatili rin ang mabagal na lakas sa paligid niya. Si Zhu Shenyan ay mukhang mas masigla. Gaano kalakas? Mo Fang, ikaw ay isang tunay na henyo, ang iyong mabagal na lakas ay nagpapadali sa mga bagay, walang sino man ang maaaring makipagkompetensya sa amin sa ganitong paraan. Sa katunayan, ang mga kakayahan ni Lin Fang ay kapaki-pakinabang para sa buong karamihan, ngunit si Lin Fang ay gumagamit din ng maraming lakas. Hindi talaga maabot ng mga atake ng mga kalaban ang kanyang deployment spell. Ngunit ang pagpapanatiling ayos at paggana ng deployment habang naglalabas ng mabagal na lakas sa buong oras ay nakakapagod din. Ang dami pa naman, walang katapusan. Naisip niya, nakakainis. Nanatili siyang nakatutok. Sa gilid, sinira ng isang kaaway ang deployment spell. Alam ito ni Lin Fang, ang sumisipsip na lakas ng espada ng kanyang Diyos ay nakapalibot sa kanya. Asar. Galit na sigaw ni Lin Fang. Kumalat sa himpapawid ang mga tunog ng pagsipol, at muling nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment mark, na tinatakan ang paglabag. 3 araw ang lumipas, at si Lin Fang ay pagod na, siya ay nagkaroon ng matinding sakit ng ulo. Kahit na siya ay isang saint, ang patuloy na pakikipaglaban sa mga araw at araw na walang tigil ay nakakapagod. Ang mga tao lamang na may mga espesyal na kakayahan o mahalagang kayamanan ang makaliligtas, at ang mga saint ay patuloy na namamatay. Nandyan na tayo, sa wakas. Walang bagay doon. Masayang sigaw ni Zhu Shenyan. Sa wakas. Ang lalaking iyon, masaya siya, naisip ni Lin Fang na may pagod na ngiti. Siya rin ay napakasaya, bagaman. Sa wakas, nakalabas na sila. Sina Zhu Shenyan at Lin Fang ay nakapatay ng maraming kaaway ng magkasama, at gumamit ng maraming enerhiya. Pareho silang hindi kapani-paniwalang cultivator. Hindi nakakagulat na si Zhu Shenyan ay isang inapo ng Diyos. Iniisip ni Lin Fang na kung si Zhu Shenyan ay hindi naruroon para tumulong, ito ay magiging mas mahirap. Pumunta ka. So ni Lin Fang. Sa pagkakataong ito, gumalaw siya na parang hangin at nilipol ang mga cultivator gamit ang espada ng kanyang Diyos. Ang aking espada at ang aking mga diskarte ng Sword Saint. Sabi ni Lin Fang. Ang kanyang ruler's sword ay tila hindi mapigilan. Haha, napakahusay. Sabi ni Zhu Shenyan. Parang nasasabik siya. Sa wakas, nakarating na sila sa gilid ng bituin. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa sinaunang daanan, lumingon at nakita ang milyon-milyong mga papay. Ngunit ito ay tapos na para sa kanila, sila ay nagtagumpay. Mo Fang, napakalakas mo. Kung hindi tayo nagkapit kamay, mahirap sana. Sabi ni Zhu Shenyan kay Lin Fang. Pareho tayong nasa iisang bangka. Nagtawanan silang dalawa. Sinabi ni Lin Fang. Tara na, tingnan natin kung ano ang susunod na pagsusulit. Sige. Tumanggo si Zhu Shenyan. Nagpatuloy sila. Maraming bituin sa harapan nila, at walang labasan. Pagkaraan ng maikling panahon, huminto sina Zhu Shenyan at Lin Fang. Sa harap nila, may napakaraming Stargate. Ang ilang mga gate ng bituin ay maliwanag, ang ilan ay hindi. May mga taong dumating bago kami,
Tila, ngunit 4 lang. Sabi ni Zhu Shenyan. Sinulyapan niya ang isang maliwanag na gate at naglakad patungo dito. Mo Fang, ito ang pangalawang pagsubok. Tara na, tinawid niya ang maliwanag na gate ng bituin at nawala.